Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ibalik natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga gili kong mga kapatid, mga kaibigan, narito naman po muli tayo para po sa ating pag-aaral sa lengguwaheng Arabic. Ngayon po ay pasukan po natin ang subject na Arabic language o magsisimula po tayo sa lesson 1 para po sa level 2 ng ating pag-aaral. So, ang lesson po natin sa level 2 ay patungkol po sa tarkibul huruf o ang tamang pagdudugtong ng bawat letra. Okay? Dahil po, napakahalaga po na pag-aralan po natin ito dahil po para po maisulat natin ng tama ang bawat letra dahil po kung nababasa po natin ang Quran o nakikita po natin ang Quran, ang banal na Quran po mga kapatid ay naisulat po ng magkakadugtong-dugtong ang bawat letra dito. So napakainam po mga kapatid na kapag tayo po ay magsulat ay nakapagdugtong-dugtong na ito. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hopefully po after ng lesson po natin ay makuha po natin ang ating objective na matutunan natin ang pagdudugtong ng bawat letra. Okay po mga kapatid. So bago po yun mga kapatid ay kukunin muna natin yung mga ibang mahahalagang mga phrases o mga mahalagang phrase, mahalagang mga salita na lagi po nating nagagamit sa pang-araw-araw. Halimbawa po, sa pakikipag-usap po sa mga kaibigan o hindi kaibigan, basta nakakasalamuha mo ay binabati mo siya, minsan tinatanong mo kung anong pangalan niya, taga saan siya, ano ang kanyang trabaho, okay? Kung kumusta na siya. Okay, so napakahalaga po mga kapatid na malaman po natin kung paano po ang tamang pagsalita o tamang paggamit ng wikang Arabic kung paano po. Okay, so halimbawa po, tayo po ay babati sa kanya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napakahalaga po mga kapatid na ang pagbati, tamang pagbati ng salam, pagbigay ng salam, kapayapaan sa kanya ay kukumpletohin po natin. Dahil po sa hadith ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang bumati ng binuo niya o kinumpleto niya ang Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapag sinabi niya ito, ay magkakaroon po siya ng 30 hasana o 30 reward mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, ano pong reply nun? Kapag tayo binati, ang reply po noon ay wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh at mapasa inyo rin ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So napakainam po mga kapatid sa Islam na ang pagbati po ay binibigyan mo ang iyong kapatid ng salam, kapayapaan. Okay? So yun po ang tama mga kapatid. Kasi po meron pong mga kapatid na kapag sila po ay nagsalam, salam or sinasabi nila na salam alaikum. So hindi po nakukuha yung tamang bigkas po, tamang pagbigay ng salam. Dapat po assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pangalawa po mga kapatid, kapag tinanong po natin ang kanyang pangalan, so ano pong sasabihin natin? Masmuka kapag lalaki po ang tinanong natin, masmuki kapag babae. Okay, mamaya susulat po natin dyan mamaya sa whiteboard po natin. Okay, kapag sinabihan ka ng marhaba or marhaban, ibig sabihin ng marhaba, welcome. So ano pong reply po natin? So ang reply po natin mga kapatid ay ahlan wa sahlan. Pwede rin po ang ahlan or ahlain. Pwede rin po ang hala. Pwede rin po ang marhabtain. So yun po mga kapatid. Okay, halimbawa naman po kapag ikaw ay tapos ka nung welcome, sabi niya nice to meet you. Paano po natin sasabihin sa Arabic, nice to meet you. Okay? Okay, paano po natin sasabihin yun? Fursatun sa'ida. Fursatun sa'ida. So, ang reply po natin, tasharrafna.
Ibig sabihin ng tasharrafna, mga kapatid, ay were honored. O, tasharrafna. Tasarrafna, were honored. Okay. So, yun po mga kapatid. Okay? Kapag tinanong po naman natin siya, wa anta masmuka, at ikaw, anong yung pangalan? Okay? Sasabihin niya sa atin, ismi Khalid. Kung siya is Khalid, ismi Khalid. Kapag babae naman ang tatanungin natin, wa anti masmuki. Alam mo, babae. Anti. Okay? Anti. Gagamitin po natin ay anti. Tapos dun sa dulo, masmuki. Ki. Yung kaf dun ay kasra. Okay, mga kapatid? So, susulat po natin para po lalong maintindihan natin ang ating sinasabi. Okay. Kapag nagbigay ka ng salam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Okay, kapag binati ka, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, anong reply po natin? Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Masmuka. Dito po mga kapatid ay tinatanong mo ma. Nagtatanong ka dito ma. Ibig sabihin ng ma dito ay what is your name? Ism ay name. Ka, ibig sabihin ang tinutukoy mo dito ay lalaki. Masmuka. So, ang reply po dito ay ismi. Pangalan ko ay si Abdul Haq. Okay, ismi Abdul Haq. Masmuki, kapag babae po natin ang tinatanong natin, masmuki. Masmuki. Okay? So, ang reply din po nito ay ismi, pareho din po. Ismi Zainab. Kung pangalan niya ay si Zainab. Okay. Next. Kapag tinanong natin siya ng kumusta ka na? Ano po ang reply nun? Ano po ang Arabic nun? Kumusta ka na? Kaifa haluka. Okay? Kaifa haluka. Okay. Ibig sabihin ng kaifa haluka ay what is your condition? Or kumusta ka? Kaifa, what is your condition? What is your condition? Kumusta ka na? Ang tinatanong mo dito ay lalaki. Kapag babae naman po, kaifa haluki. Ki. Okay? Wa anta, kaifa haluka. At ikaw, kumusta ka na rin? Ana, bi khairin. Aw, bi khairin walhamdulillah. So, yun po ang reply po mga kapatid. So, dun po sa kapag sinabihan tayo na marhaban. Ibig sabihin ng marhaban, welcome. So, anong isa sa sasagot natin? Ahlan wa sahlan. Pwede rin ang ahlan wa sahlan. Pwede rin ang hala. Narinig po natin sa mga Arabo na lagi nilang sinasabi na hala. Ya hala. Okay? So, ibig sabihin pala nun ay welcome din. Minsan, marhabtain. Minsan, ahlain. Okay? Ano pa? Fursatun sa'ida. Fursatun sa'ida. Ibig sabihin ng fursatun sa'ida ay nice to meet you. Nice to meet you. Fursatun sa'ida. Okay? So, anong reply natin? Tasharrafna. Tasharrafna. Ibig sabihin ng tasharrafna ay we're honored.
Okay? Tasharrafna. Tasharrafna. Okay, we're honored. So mga kapatid, sana po ay meron po kayong natutunan kahit na konting phrases lamang po sa wikang Arabic. Dahil po minsan po ay ang nagagamit po nating lingwahe ay Arabic na galing po sa lokal. So halimbawa, wenro, kayfal hal. So hindi po tama yung pagsasabi ng ganun. So dapat po nasa tamang Arabic ang ginagamit natin. Okay po. So mga kapatid, kukunin po natin mga kapatid ang pagdudugtong ng bawat letra. Okay? Ito po ay alif, ba, ta, tha, jim, ha. Okay, yan lang po. Yan lamang pong kunin natin mga kapatid itong sa 2, 3, 4, 5. 6 na letra. Sa alif, okay, ito pong original niya mga kapatid. Sa unahan, ang alif ay hindi po pwedeng dugtungan. Okay, ito po sa una. Ito po una. Sa gitna. At sa pinakahuli. Sa pinakahuli, ang alif mga kapatid hindi pwedeng dugtungan. Sa unahan, pati sa gitna hindi pwedeng dugtungan. So sa pinakahuli ay pwede natin siyang makitang nakatayo. Okay? Halimbawa ito yung alif, pwede kang maglagay ng dito sa dulo. Okay? Ba. Ang ba sa unahan, ganito po ang pagkakasulat natin. Unang-una ganyan, tapos yung period niya dito. Okay? Yan po. Okay. Tutukan niyo mabuti mga kapatid dahil po napaka-importante po ang pagdudugtong ng bawat letra. Okay. Sa gitna, ang ba ay ganito. Ito na po ang ba sa gitna. Then, sa dulo, okay, ganyan. Ganito po. Babalik siya sa next mga kapatid, ang ta. Harf na ta. Ta. Okay? Ang ta sa unahan, ganyan po. Okay, ganyan lang mga kapatid. Then sa gitna, ganyan. Then sa dulo, okay. Next, tha. Ito po mga kapatid sa unahan ng kapag tha. Next, sa gitna, okay, tatlong tulog. Then sa hulihan ay ganito po. Next, jim. Ang harf na jim. Sa unahan mga kapatid, ang jim ay ganito po siya. Okay, ganyan. Then sa gitna, ganyan. Nakikita po ba mga kapatid? Next, sa dulo ay ganyan siya mga kapatid. Okay. So, hopeful po na susundan po ninyo. Next, ang ha. Ha. Sa unahan po, ang ha. Ganyan. Next, sa gitna. Ganito. Then sa dulo. Ganyan. Next, kha. Last na to. Okay. Ang kha. Okay. Kha. Sa gitna. Ganyan. Yan sa dulo. Ganyan. So hopefully mga kapatid, sa susunod na lesson po natin mga kapatid, kukunin po natin ang mga susunod na letra dito. Okay? Yung mga ibang letra po. So sana po mga kapatid ay nakatulong po ito sa pagsisimula po ng ating lesson para po sa level 2.
So, hanggang dito na lamang po mga kapatid. Inshallah, susundan po natin kagad-agad ang ating lesson. Dahil late na po tayo sa ating pagsisimula. So, mga kapatid, inshallah, sa susunod, makikita ulit tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.